Para magets natin kung paano naging super essential sa pantry nating mga Pinoy ang isang block ng dried dough na nakabalot sa plastic, kailangan nating mag-start sa isang place na sobrang layo sa mga tropical supermarket natin, sa mga guho ng post-war Osaka noong 1945. Sa gitna ng devastation, may isang 38-year-old entrepreneur named Momofuku Ando na naka-witness ng isang eksena na magbabago sa history ng food, hundreds of hungry people na nakatayo sa sobrang lamig for hours para lang sa isang bowl ng black market ramen. Yung black market ramen na nakita ni Ando, hindi lang siya basta snack stall, yun talaga yung shadow food system ng Japan after the war. Bakit biglang sumikat yung Yameichi? Nung nag-surrender yung Japan, over 2 million buildings yung nasira or na-damage, tapos nagugutom na yung mga tao sa cities. Nung December 1945 din kasi nangyari yung worst rice harvest nila in 42 years. Tapos dahil nawalan pa sila ng colonies, nawala na rin sa official ration yung rice. Pumasok yung US occupation at binagsak nila yung American wheat instead. Kaya from 1948 to 1951, sobrang nag-double yung consumption ng bread. And eventually, naging noodles yung wheat na yon. Laging mga 20 days behind schedule yung ration system ng government nila, so wala talagang choice yung mga tao kundi mag-rely sa black market. By October 1945, around 45,000 black market stalls na yung nasa Tokyo pa lang. Tapos na-find out ng mga researchers na merong Yameichi sa at least 99 out of 100 Japanese cities na may over 45,000 na tao. Hindi lang siya sa Tokyo nangyari. It was literally everywhere. Ano ba talaga hitsura ng mga ramen stalls na to? Yata yung tawag sa kanila, mga maliit na wheeled carts na may drawers para sa noodles, sliced pork, scallions, tapos may malalaking pots ng broth. Ina-announce ng mga vendors na andyan sila gamit yung charumera, yung parang flute na naririnig mo pa rin sa mga old movies. Super simple lang din talaga ng ramen. Shoyu or soy sauce soup na gawa sa pork, chicken, and niboshi dried sardines, tapos ibubuhos sa wheat noodles. Walang tonkotsu foam or ajitama eggs pa nun, just hot, salty at fatty broth lang talaga. Tinatawag siyang stamina food ng mga tao kasi super iba siya sa light at seaweed-based soups nung pre-war Japan. May isang food writer pa nga in 1953 na nagtry, tapos sabi niya na feel daw niya na mas lumaki at lumakas siya dahil dun sa sabaw. At completely illegal talaga siya. Kinip ng US occupation yung wartime ban ng Japan sa outdoor food vending. So patago lang nilang dinadala yung flour from the mills papunta sa mga markets. Almost 90% ng mga street stalls under the control ng Yakuza na kumukuha ng protection money. Tapos thousands of vendors din yung na-arrest. Pinupush din kasi ng mga Americans na mas nutritionally superior daw yung wheat at animal protein. Kaya biglang nagkaroon ng weird health halo yung ramen, kahit na technically crime talaga siyang ibenta. By 1950, nilusan na ng government yung strict control sa flour, to the point na may mga companies na nagparent ng yatay starter kits. Kaya from black market, nag-move into mainstream yung ramen. Ando just took the next big leap. Parang kinapture niya yung black market experience, fast, hot, wheat-based, stamina-rich, and ginawa niya itong legal, shelf-stable at pang-global. Na-realize ni Ando na actually pinanganak sa Taiwan as Gopehok, na magkakaroon lang ng peace sa world kapag may sapat na makakain ng mga tao. Nag-spend siya ng ilang years sa isang maliit na shed sa backyard niya, sleeping only 4 hours a night para lang makakreate ng noodles na instant, affordable, at masarap. Yung breakthrough niya, hindi galing sa isang lab, kundi sa kitchen ng asawa niya. While watching her fry tempura, na-notice ni Ando na mabilis in-evaporate ng mainit na mantika yung water sa batter, kaya nag-iwan ito ng microscopic holes. Na-realize niya na kapag ni-flash fry niya yung steamed noodles sa temperature between 140 degrees Celsius at 160 degrees Celsius, makaka-create siya ng porous structure na mabilis magre-rehydrate in minutes kapag nilagyan ng hot water. Noong August 25, 1958, nilaunch niya ang chicken ramen, ang pinakaunang instant noodles sa buong mundo. Ang pagdating ng magic ramen sa Pinas. Kahit na-vote ang instant noodles as Japan's greatest invention ng 20th century, decades later pa talaga nag-start yung pag-conquer nila sa Pinas. Noong 1989, isang company called Monde Nissin ang nag-introduce ng brand na Lucky Me sa local market natin. Super Pinoy talaga yung story ng Monde Nissin.
At actually, wala siyang connection sa Nissin ng Japan kahit parehas pa sila ng pangalan. Bakit nakaka-confuse yung name? Dahil ang Nissin ni Momofuku Ando ang nag-invent ng instant ramen in 1958. Akala ng marami licensee lang yung Lucky Me. Pero hindi independently developed ng Monde Nissin yung Lucky Me dito sa Pinas noong 1989, habang yung Nissin ng Japan pumasok sa Pinas later on na through its own subsidiary Nissin Philippines since 1997. Kaya kapag nakita mo yung Nissin Butter Coconut sa Walter Mart, sa Monde Nissin yun. Kapag nakakita ka naman ng imported na Nissin Cup Noodles, sa Japanese Nissin naman yun. Same word, pero two totally separate family companies. Yung isa pinanganak sa isang post-war Osaka shed, tapos yung isa naman sa isang Laguna biscuit factory around 1979-80. Paano nag-start? Na-found yung company in 1979, tapos nag-start sila mag-operate as a small biscuit maker around 1980. Tinayo to ni businesswoman Betty Ang na may Indonesian family ties at ngayon nirarun na siya ng longtime CEO nilang si Henry Sosanto. Yung mga first products nila, hindi talaga noodles, as in Nissin Butter Coconut tsaka Nissin Wafers. Alam mo yon, yung mga sugar-glazed coconut biscuits na nakikita mo pa rin sa mga sari-sari store ngayon. Dahil talaga sa biscuit business na yan, kaya may Nissin sa pangalan nila. Nag-start sila with simple soup variants like beef and chicken na minarket nila as Instant Mami. Pero yung totoong revolution, nangyari noong 1991 nung nirelease yung Lucky Me, Pansit Canton. Ito yung first ever na dry, stir-fry style instant noodle kit sa bansa. Kinuha nila yung traditional na Filipino concept ng pansit, yung pagkain natin na may Chinese roots, kung saan ang noodles ay stir-fried with veggies and meat at kinompress nila in a 3-minute process. Super sakto ng timing nila. Pumatok yung brand nung time na nagsishift na yung diet ng mga Pinoy from mostly rice to more flour-based convenience foods. Kaya sumabog talaga yung Lucky Me. Within 6 years, na-dominate na nila yung local instant noodle market tapos nakaabot pa sa mga OFWs abroad. Sabi nga sa 2014 brand footprint report ng Kantar, na-reach na ng Lucky Me halos lahat ng bahay ng mga Pinoy with 98% penetration. Dahil sa kinita nila sa noodles, naka-buyback sila into biscuits. Noong 2001-2002, inacquire nila yung MY San Corp, yung gumagawa ng Skyflakes, Fita at MY San Graham Crackers. Biglang naging pag-aari na ng Monde Nissin pareho yung sweet biscuit aisle, Nissin Butter Coconut, Eggnog, Bingo, para sa isang bansa na nag-undergo ng rapid urbanization at may malalaking economic challenges, higit pa ito sa isang pangtawid gutom, isa itong $1.50 survival kit. Paano na-engineer yung perfect bite? Hindi lang dahil sa murang presyo ang success ng noodles na ito, dahil din ito sa isang complex bit of food science para mag-survive sa flash frying process at ma-maintain yung toothsome o makagat na texture, kailangan ng instant noodles ng specific na flour na may protein content na 8.5% to 12.5%. Nakarely din sila sa Kansui, isang alkaline mineral water na nagbibigay sa noodles ng signature springiness at yellow color nito. Sa factory, fina-fold at pinapadaan yung dough sa rotating rollers para ma-develop yung stringy and chewy na gluten structure. Yung signature wavy shape niya, hindi lang siya for aesthetic. Para rin ito na mas magkasya yung noodles sa maliit na package, upang maiwasan ang pagkadikit-dikit nito habang niluluto. At ang pinaka-importante nito, hindi siya basta-basta nahuhulog sa tinidor mo. In-steam din yung noodles na ito para mag-gelatinize yung starch nito na siyang susi, para sa mabilisang 3-minute rehydration time. Bakit naging noodle superpower ang Pinas? By 2019, umakyat na ang Pinas as 8th sa buong mundo in terms of global instant noodle demand, consuming a staggering 3.85 billion servings annually. May ilang geopolitical and cultural reasons bakit masyadong pumatok ang survival kit na to sa atin. Urbanization and busy lifestyles. Habang dumarami yung mga Pinoy na nagmo-move sa cities at pumapasok sa workforce, particularly sa service at retail sectors, kung saan in demand ang English-speaking skills, kailangan nila ng functional food na hindi na nangangailangan ng bonggang home-cooked meal. OFW phenomenon.
May over 10 million Filipinos na naka-base abroad at marami sa kanila ay nagpapadala ng pera para suportahan ang kanila pamilya. For these workers, and sa mga families na naiwan nila dito, instant noodles represent a frictionless act of care, isang mainit na meal na pwede mong i-prepare sa dorm o sa maliit na apartment kahit 11 p.m. na. Marketing to the heart. Hindi lang noodles yung binebenta ng brands like Lucky Me. They promote family values. Sobrang naging successful yung Kainang Pamilya Mahalaga campaign nila, to the point na nagkaroon ng presidential proclamation in 2009 na nag-declare sa 4th Monday ng September as a National Day for Shared Family Meals. Na-transform nila yung regular food into a symbol ng communal resilience. Flavor adaptation. Unlike sa medyo bland versions na minsan makikita mo sa West, naka-tailor fit sa panlasang Pinoy yung instant noodles natin with flavors like bulalo at chili mansi. Nagustuhan kasi to ng mga Pinoy dahil pasok siya sa preference natin for meaty, maalat at maasim na lasa na nakukuha natin sa traditional dishes like adobo at sinigang. The ultimate survival tool. Outside the dinner table, naging primary emergency ration na rin ang instant noodles sa bansa nating laging tinatamaan ng natural disasters. Noong 2025 alone, thousands of servings yung na-donate sa mga areas na tinamaan ng typhoons at monsoon sa Pinas. Sila yung gold standard for disaster relief kasi shelf-stable sila for up to 12 months, madaling i-transport, at nagpo-provide sila ng immediate source ng hot at high-calorie nutrition kapag may crisis. Pero of course, hindi nawala yung controversy dito. Noong 2022, several countries sa Europe at Taiwan nag-issue ng recalls para sa mga Philippine-made noodles dahil sa trace amounts ng ethylene oxide, isang chemical na ginagamit to inhibit microbial growth sa spices. Kahit minaintain ng Mondenisin na safe at FDA-compliant yung products nila, the incident highlighted the highly processed nature ng product. Ang legacy ng backyard shed. Today, sobrang ingrained na ng instant noodles sa society natin to the point na na-reach na nila yung 60% market share at makikita mo sila sa halos bawat bahay. Ito na yung democratic food na pinangarap ni Momofuku Ando, available for everyone regardless sa status sa buhay. Whether student ka man sa isang Manila dorm na nag-a-add ng itlog sa beef na beef, mami mo, o family na nagsishare ng malaking kasalo pack ng pansit canton after a long day, the $1.50 survival kit remains a testament sa pagiging madiskarte at human ingenuity natin. As Ando famously said, "Mankind is noodle kind." Dito sa Pinas, hindi lang siya basta slogan, it's a way of life talaga.